Hello everyone, I'm Mary Allen Madriaga and I'm about to tackle what happened early on the morning of March 31st, 1521, which is also the Easter Sunday. Lahat ng nandito sa PPT is nakasummarize na siya, pero didiscuss ko pa rin yung kabuuan nung nangyari March 31st. Early on the morning, which is also the Easter Sunday, pinadala ng kapitan ang pari at ang mga tauhan para maghanda or magready para sa misa. And kasama doon yung interpreter para sabihin sa hari na hindi sila pupunta doon para kumain, kundi pupunta sila doon para sa misa. After nun, nagpadala yung king ng 2 swine or baboy. Then, after nun, nung oras na para magmisa, dumating ang king at ang around 50 men ng walang mga armor, pero may mga armas pa rin sila. Tapos, nakasuot sila ng disenteng damit. Pero bago sila makarating sa Pampang or bago sila bumaba sa barko, nagpaputok ng 6 times nagpaputok sila ng 6 na beses as a sign of peace. Then after nun, nagmarch sila papunta kung saan gaganapin yung misa, which is hindi naman kalayuan sa Pampang. Then bago magsimula ang misa, binasbasan ng captain ang buong katawan ng 2 hari with musk water. After ng misa, lumapit ang hari upang humalik sa cross, pero hindi nagbigay ng alay. And after nun, tinaas yung katawan ng Panginoon, and then they stayed on their knees nang nakaclasp yung kamay, nakaganto. Tapos after nun, lahat ng mga barkong pandigma ay nagpaputok nung inangat na yung katawan ng Lord. Pero bago sila magpaputok, parang binigyan sila ng signal ng galing sa shore ng mga with muskets. Yung muskets, uri siya ng barrel, parang rifle, ganun. As after ng misa, yung iba sa mga tauhan ay nagkomunyon. And then after nun, yung kapitan or kapitan general nag-arrange siya ng fencing tournament, which is kinatuwa naman ng mga hari. Then after nun, they had a cross carried in, and the nails and the crown, which is parang 'di ba buhat na nga. After nun, parang nagbigay sila ng paggalang. Sinabi niya, and then he told the king through the interpreter that they were the standards given to him by the imperior, his sovereign. Para kahit saan siya magpunta ay mailagay niya ang kanyang mga token. And then sabi niya na nais niyang itayo ito sa lugar na yon para sa kanilang kapakanan. Parang magbe-benefits din sa kanila para sa tuwing darating yung kahit anumang ship nila, malalaman na nandun sila. For them, it was necessary to set that cross on the summit of the highest mountain, so that para daw kapag makikita nila every morning, sasambahin nila ito, at if ever nagagawin nila yon, kahit kulog, kidlat o bagyo ay hindi makapinsala sa kanila kahit katitin. They thanked him heartily and said that they would do everything willingly. Then after nun, tinanong sila ng Kapitan General kung sila ay Moro, which is yung meaning ay Muslim, o heathen, which is walang relihiyon or walang religion. Sumagot sila na wala silang sinasamba, ngunit tinaas nila ang kanilang mga kamay sa sky, sa langit, at tinawag nila ang Aba, which is yun yung tawag nila sa Diyos nila. Doon ay labis na natuwa ang kapitan, at nang
At nang makita iyon, tinaas ng unang hari ang kanyang mga kamay sa langit at sinabi na nais niya na posible para sa kanya na ipakita sa kapitan ang kanyang pagmamahal sa kanya. Tinanong ng interpreter ang hari kung bakit kakaunti yung mga pagkain doon. And sumagot naman, at ang sagot niya, hindi siya nakatira sa lugar na yon unless na lang kung manghuhuli siya or parang mga ngaso siya or kaya para sa mga kapatid niya kung pupuntahan niya yung mga kapatid niya. At ang sabi niya pa, sa ibang isla siya nakatira. The captain told him that if God would again allow him to return to those districts, he would bring so many men that he would make the king's enemies subject to him by force. And then, sinabi niya rin na kakain na muna sila, and then after noon, he would return afterward to have the cross set up to the summit of the mountain. After noon, tinanong or hiniling ng kapitan sa kanya na sabihin kung meron siyang anumang mga kaaway or kung meron ba siyang mga kaaway upang siya ay sumama sa kanyang mga barko upang sirain ang mga ito at gawin silang at para sa kanila na sumunod. Then after nun, yung hari, nagpasalamat siya sa kanya at sinabi na mayroon siyang 2 isla na kalaban sa kanya, na kalaban niya. Ngunit hindi ito, sabi niya pa, pero hindi daw ito ang tamang panahon para lusubin or sugurin yung mga kaaway niya. The captain told him that if God would again allow him to return to those districts, he would bring so many men that he would make the king's enemies subject to him by force. And then, sinabi niya rin na kakain na muna sila, and then after noon, he would return afterward to have the cross set up to the summit of the mountain. And then, after nilang maghapunan, bumalik silang lahat, tapos sinuot na nila yung kanilang doublet. At nang hapong iyon ay sumama ang 2 hari sa tuktok ng pinakamataas na bundok doon. The Captain General told them that he esteemed highly having sweated for them, for since the cross was there, it could not but be of great use to them. Then, nagtanong sila kung aling daungan ang pinaka best para makakuha ng food. Sumagot sila na meron daw 3, which is yung Kailon, Zubo at Kalaghan. But sinabi nila na yung Zubo ang pinaka best or ayun yung may pinakamaraming kalakalan. And then, nag-alok sila ng kanilang sariling pagsang-ayon na bigyan sila ng mga piloto upang ituro yung daan. And then, after nun, yung Kapitan General ay nagpasalamat sa kanila at determinadong pumunta doon dahil gayon din ang kanyang malungkot na kapalaran. Then, after maitayo yung crews sa posisyon, bawat isa sa kanila ay inulit ang isang Pater Noster and Ave Maria and adore the cross, and the king did the same. Then pagtapos nun, bumaba na sila, tapos pumunta sila sa lugar kung nasaan yung balanghay. Tapos yung mga hari, nagdala sila ng mga nyog para ma-refresh naman daw sila, ganon. And then after nun, hiniling ng kapitan sa mga hari ang mga piloto dahil balak niyang umalis kinaumagahan. At sabi niya na tratuhin niya sila na parang sila mismo ang mga hari at iiwan ang isa sa amin bilang prenda. Bago sila umalis, nagpadala ng mensahe yung king sa Kapitan General na maghintay ng 2 araw hanggang sa maanin niya ang kanyang
palay at asikasuhin ang iba pang bagay. Hiniling niya sa Kapitan General na magpadala sa kanya ng ilang mga tao upang tulungan siya para magawa ng mas maaga, at sinabi niya na siya mismo ang naglalayong kumilos bilang aming piloto or piloto nila. And then after nun, nagpadala yung kapitan sa kanya ng ilang mga tao, ngunit ang mga hari ay kumain, nag-inom sila ng sobra, tapos natulog lang sila buong araw. At ang nanghingi sila ng patawad, at sabi lang nila na meron daw silang sakit, meron silang konting sakit. Tapos walang ginawa ang mga tauhan sa araw na yon, ngunit nagtrabaho sila sa sumunod na araw for 2 days. And then after nun, isa sa mga taong yon ay nagdala sa kanila ng isang lugaw na puno ng bigas, at gayon din ang 8 o 10 igos or saging na pinagsama-sama upang ipagpalit ang mga ito sa isang kutsilyo na higit sa lahat ay nagkakahalaga ng 3 katrini. Nang makita ng kapitan na walang ibang inalagaan ang katutubong iyon kundi isang kutsilyo, tinawag siya upang tumingin sa ibang bagay. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang pitaka at nais na bigyan siya ng isang tunay para sa mga bagay na iyon. Ngunit tinanggihan ito ng katutubo. Ipinakita sa kanya ng kapitan ang isang dukadong, ngunit hindi rin niya iyon tatanggapin. And then finally, sinubukan ng kapitan na bigyan siya ng isang dapayoni na nagkakahalaga ng 2 dukado. But he would take nothing but a knife, and accordingly, the captain had one given to him. When one of their men went to the shore, one of those people wanted to give him a pointed crown of massy gold, of the size of Colonna, for 6 strings of glass beads. But the captain refused to let him barter so that the natives should learn at the very beginning that the price of the merchandise are more than their golds.